Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. May payo ang Commission on Elections sa mga botante sa nalalapit na hatol ng bayan sa Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mas mainam na magdala ng sarili nilang kodigo na napupusuan nilang kandidato. Ito'y upang mas maging mabilis ang pagboto at maiwasan ang mahabang pila sa mga presinto. Samantala, ipinalala naman ng COMELEC na bawal ang pamamahagi ng sample ballots, pagkakalat ng tarpaulin o pagpapaskil ng mga mukha ng politiko sa mga polling precinct sa mismong araw ng botohan. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs ang patuloy na pagtataguyod sa karapatan at soberanya ng bansa sa kabila ng issue sa West Philippine Sea. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni DFA Secretary Enrique Manalo na nananatili ang posisyon ng Pilipinas sa naturang usapin. Malinaw anya ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapayapang resolbahin ang issue at isulong ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at insunod sa UNCLOS at pagpapatupad ng international law. Ito yung tinatawag namin na our probably primary security challenge sa West Philippine Sea. Tapos ang position natin is based on the UNCLOS, UN Convention Law of the Sea, at saka yung Arbitral Award in 2016. Ang talagang approach ng DFA mula sa utos ni President Marcos is that we will try and resolve yung mga issues peacefully and through diplomatic means and in accordance with international law. So yun ang ginagawa namin. And at the same time, habang ginagawa namin yan, ang position natin will remain the same. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw gipresenta ang anasa 23 ka managlahing matang sa tag-as nga mga armas nga gipang surrender ubos sa balik baril program sa Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Kiniatul sa Political Candidates Forum ug Peace Covenant signing nga gipahigayon sa headquarters sa 90th Infantry Battalion sa Barangay Cabengi niadtong Enero 28 ning tuiga. Gitambungan kini sa mga opisyal sa Commission on Elections kun COMELEC sa Maguindanao del Sur, mga miyembro sa Philippine National Police Maguindanao del Sur ug sa mga mokandidato sa 2025 midterm elections. Tumong sa mga aktibidad nga masiguro mahimong malinawon, patas ug hapsay ang taliabot nga national ug local elections. Tingo asab sa pagpresenta sa mga loose firearms nga mapakita ang padayon nga pagpaningkamot sa mga local government units ug sa mga kandidato gikan sa Sharif Agwak, Ampatuan Dato Hopper, Dato Abdullah Sangki, Dato Saudi Ampatuan ug Dato Unsay nga mapugngan ang maski unsa mang matang sa kagubot panahon sa eleksyon. Gianunsyo sa Davao City Health Office nga mikunhod karon ang kaso sa dengue sa unang duha ka semana sa tuig 2025. Sa dato sa Davao CHO gikan Enero 1 hangtod 15 ning tuiga dunay 141 ka mga kaso sa dengue ang natala. Dinsagad na igo niini mga babae nga naa sa 5 hangtod 9 anyos. Niadtong January 1 to 15, 2024, dunay 225 ka mga kaso sa dengue ang natala. Hinon gikumpirma sa Davao CHO nga dunay usa ang kumpirmadong namatay tungod sa mga komplikasyon sa sakit sa dengue. Karong tuiga, taga Kidapawan City kini ug igo lamang sumala pa nga nagbakasyon sa Bukana. Tungod ini nalakip ang Bukana sa mga hotspot area sa dengue dinhi sa Davao City. Kauban sa Bukana ang barangay sa Buhangin, Kalinan, Katalunan Grande, Tibungko proper, Talomo proper, Saksa, Maa, Indangan ug Marilog. Sagad nga sintomas sa dengue mo ang taas nga kalintura, sakit sa ulo, sakit sa kalawasan, sakit sa mata ug paghubag sa mga lymph node. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.